Mga ka-express, kung may isang kwento ngayon sa mundo ng basketball na talagang dapat nating tutukan, eto na yon. Isang kwento na hindi lang basta tungkol sa sports, kundi isang kwento ng isang batang Pinoy na may bitbit na pambihirang pangarap, ang marating ang pinakatoktok ng basketball, ang NBA. At sa kabila ng napakaraming balakid, injury, duda at pressure, buhay na buhay pa rin ang pangarap na yon. Yes, mga ka-express, buhay na buhay pa ang NBA dream ni Kai Sotto. At ngayon, hindi lang basta buhay, ito ay naglalagablab, umaapoy at naghihintay ng tamang sandali para tuluyang sumiklab. At ang sandaling yon, ayon sa lahat ng mga analyst at insiders, ay hindi na malayo, nasa harapan na natin. Ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia sa FIBA World Cup Asia Qualifiers on May 1 sa susunod na taon, ito na ang magiging pinaka-importanting laro sa buong karera ni Kai. At ngayon, bakit nga ba ganon ka-importante ang laban na yon? Well, simple lang. Ito na ang magiging sukatan ng mga NBA teams kung talagang karapat-dapat si Kai sa isang NBA guaranteed contract. Matagal nang nakaabang ang mga scouts, matagal nang may interest ang ilang NBA franchises, nakita na nila ang taas ni Kai, ang kanyang wingspan at ang kanyang touch mula sa labas at kanyang court vision at kanyang basketball IQ na bihira sa isang 7'3" na player. Pero sa professional basketball, hindi sapat ang potensyal. Ang kailangan, actual performance, lalo na sa mga high-stakes game. At kung may isang game na talagang titingnan ng buong mundo bilang benchmark ng kakayahan ni Kai, eto na yon. Ang pagsabak niya muli sa national team, hindi lang para sa bansa, kundi para patunayan na ready na siya para sa pinakamalaking liga sa buong mundo. Matagal nang iniintay ang pagbabalik ni Kai sa Gilas, matapos ang sunod-sunod na injuries at limited exposure sa huling mga international games, marami ang nagtatanong, nasaan na si Kai? Kaya nung pinatunayan niya ang kanyang galing sa mga monster games kontra Latvia at New Zealand, muling nabuhay ang pag-asa. Grabe ang performance niya roon. Dominado niya ang ilalim, ginulantang niya ang depensa ng kalaban, at pinakita niyang kayang-kaya niyang magdala ng team. Pero mga ka-express, alam natin kung gaano kabilis ang mundo ng sports. Isang injury lang, mawawala na ang momentum. At yan mismo ang nangyari kay Kai. Biglang natigil ang sunod-sunod na breakout games niya. Sa ngayon, para sa mga NBA teams, kailangan pa ng isang matibay na resume booster. Kailangan pa ng isang malaking game at perfect ang timing dahil ang Gilas ay may nakatakdang laro kontra Australia. Hindi ito basta-bastang laban. Ang Australia, kilala bilang isa sa mga powerhouse ng FIBA Asia. Matindi ang kanilang mga players, mga NBA level talent, may matibay na sistema, at may reputasyon bilang isa sa mga pinaka-organisadong basketball team sa rehiyon. Pero higit pa ron, may matinding kasaysayan ang Gilas at ang Australia. Naalala niyo pa ba noong 2018? Ang sikat na Gilas versus Australian Ball na umani ng atensyon sa buong mundo. Isang laro na nauwi sa rambulan, suspensyon at malaking kontrobersiya. At mula noon, tila naging personal na ang laban tuwing magkakaharap ang dalawang bansa sa court. At ngayong paparating ang panibagong sagupaan, alam nating hindi lang ito basta game, ito ay magiging digmaan ng pride, redemption at pangarap. At para kay Kai, ito ang pinakamalaking entablado sa ngayon. Hindi lang dahil suot niya ulit ang Gilas jersey, kundi dahil ito ang magiging audition niya para sa NBA. At kung magpapakita siya ng isang world-class performance, kung madominate niya ang mga Aussie big man, kung siya ang magiging X-factor sa panalo ng Gilas, sigurado, hindi na magdadalawang isip ang kahit isang NBA team na kunin siya. Kaya ngayon pa lang, lahat ng mga mata ay nakatutok na sa kanya. Lahat ng analysis, prediction at hype ay umiikot sa isang tanong. Kaya ba ni Kai gulatin ulit ang mundo? Pero teka, bago tayo tumuloy, balikan natin saglit ang journey ni Kai. Mula sa Ateneo,
lumipad siya patungo US para sumabak sa NBA G League Team Ignite. Bihira ang pagkakataon na mapasama ang isang Pinoy sa ganitong programa, pero kinaya niya. Hindi naging madali. Hinarap niya ang kultura, disiplina at pressure sa US basketball. At pagkatapos nito, naglaro siya sa Australia, Japan at iba't ibang pro leagues abroad para ipakita na handa siya sa next level. Pero kahit anong gawin niya, laging may tanong ang mga tao, sapat ba ang galing niya para sa NBA? Ang sagot, posibleng makita natin sa May 1 dahil wala nang mas concrete pa kaysa isang head-to-head match-up laban sa isang elite team tulad ng Australia. Wala nang mas makapagpatunay sa tunay na value ni Kai bilang player kung hindi ang ganyang klaseng laban. At kung tutuusin, hindi lang ito laban para sa kanyang sarili, laban din ito para sa lahat ng mga batang Pinoy na nangangarap. Laban ito para sa lahat ng sinasabihan na hindi mo kaya, para sa lahat na underestimated, at para sa lahat ng mga Pinoy na gustong makitang umangat ang isa sa atin sa global stage. Ngayon, halos isang taon pa ang natitira bago ang malaking laban na yan. Pero hindi ibig sabihin na maghihintay lang tayo. Hindi. Ngayon pa lang, kailangan na nating ipalaganap ang kwento ni Kai. Kailangan na nating ibalita sa buong mundo na ang biggest comeback ng Philippine basketball ay malapit nang mangyayari. Dahil sa panahon ng social media at instant information, kung tayo mismo ang kikilos, kung tayo ang unang susuporta, mag-trend at mag-ingay para kay Kai, mas mapapabilis ang pagkakatok ng NBA. Alam niyo naman, viral ang bagong currency. At kung kaya nating paabutin sa bawat sulok ng internet ang suporta kay Kai, baka ito na ang kulang para tuluyan siyang mapansin ng NBA decision makers. At syempre, hindi lang ito tungkol sa performance. Kailangan ding makita ng mundo ang disiplina, professionalism at leadership ni Kai. Hindi lang basta dunker o shot blocker, kundi isang tunay na leader sa court. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangang maging successful ang kanyang stint sa Gilas. Dahil dito makikita kung paano siya mag-react sa pressure, paano siya makipag-coordinate sa teammates, at paano niya dadalhin ang expectations ng isang buong bansa. Mga ka-express, sa dami ng pinagdaanan ni Kai, mula sa matinding training abroad hanggang sa mga injuries na muntik nang humadlang sa kanyang pag-usad, isang bagay ang malinaw, hindi siya sumusuko. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.